Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Breaking news po tayo mga kababayan. Breaking news. Itong sa ating screen. Ayan mga kababayan, maghahain po ng reklamo ang TV actor host na si Vic Sotto laban sa direktor na si Daryl Yap. Kaugnay ito ng pelikula ni Yap tungkol sa yung mga aktres na si Pepsi Paloma. Ihahain ang reklamo sa Muntinlupa City Regional Trial Court sa January 9 ayon sa legal counsel ni Sotto. Ayan mga kababayan, breaking news. Bukas po, January 9, ay maghahain po ng reklamo etong si Bossing Vic Sotto laban po kay Daryl Yap kaugnay ng Pepsi Paloma film. Ayan mga kababayan, yan po kasi yung yung issue na talagang pinag-usapan kung may legal implications ba itong ginawa ni Daryl Yap. Kasi ang ginawa ni Daryl Yap, nagpalabas po siya ng teaser. At yung teaser, dun sa teaser, ay hayagang binanggit nung mga artista doon ang pangalan ni Bossing Vic Sotto. At pinapalabas dun sa teaser na ni-rape ni Vic Sotto etong si Pepsi Paloma. So mabigat po yung mabigat po yung scene na yon, yung eksenang yon. Kaya medyo marami po lalong-lalo na mga TVJ supporters at TVJ defenders talaga po nagalit, maging si Nanay Christy Fermin galit na galit po kay Daryl Yap dahil napakawalang respeto. Napakawalang respeto, direktor ka nga, pero bilang direktor dapat ay kino-consider mo rin yung pagrespeto sa kapwa mo, lalong-lalo na diyan sa sa showbiz industry. Hindi porke direktor ka, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Tapos gagamit ka pa ng gagamitin mo pa yung nanay ni Pepsi Paloma, yung kapatid ni Pepsi Paloma, noong mga panahon na yung 15 anyos. Ano alam nung 15 anyos? At yung nanay ni Pepsi Paloma, di ba? Ilang beses pumunta ata si Pepsi Paloma at si Coca Nicolas doon sa nanay pero hindi siya pinapansin. O ano sasabihin yan? So, eto mga kababayan, tingnan natin ang tapang mo, Daryl Yap. Bukas po, ayon po sa News 5, maghahain po ng reklamo sa Muntinlupa City Regional Trial Court si Bossing Vic Sotto. Ayon po yan sa counsel, sa legal counsel ni Bossing. Ano ngayon? Tingnan natin, Daryl Yap, ang tapang mo. Tingnan natin kung hanggang saan ang abuti ng tapang mo. Ang yabang mo kasi, masyado kang bastos, wala kang respeto. Yan, tapos sinasabihan ka na ng mga tao pero justify mo pa yung ginawa mo. Ay yabang-yabang mo, talagang sinasabi mo na wala kang mali doon sa ginawa mo. Yan, tingnan natin kung saan pupunta yung kayabangan mo. Eto nga merong merong mga nagsasabi, ayan, may kapupuntahan na yung tapang ng direktor. Alam nyo, hindi tapang yan katangahan yan Hindi po tapang yan kasi kung matapang ka, hindi ka kasi kadalasang sinasabi niya. Naman ay base doon sa mga reports, base sa nasusulat. So, hindi naman daw niya sinabi na talagang si Bossing Vic Sotto ang nang-rape. Pero kung titingnan mo yung teaser, kung panonoorin mo yung teaser, pinapalabas niya na talagang si Bossing Vic Sotto ay ni-rape etong si Pepsi Paloma. Kaya mga kababayan, tingnan natin. Tingnan natin yung yabang mo, Tingnan natin yung kung ano mangyayari. Sa tingin ko, lalaban ito mayabang to Kaya, sabi dito, yari ka, Daryl Yap. Ito, may babasahin ako. Yung source daw ni Akla, ni Pilya, ni Pido. Yung source daw ni Akla, yung nanay na galit, halos si takwil na yung anak na si Pepsi, kaya kahit may dala nga daw lechon, hindi sila tinanggap sa bahay. Recorded yun sa interview kay Coca ni Julius sa YT. Yun nga gagamitin mong source, yung nanay. Yung nanay nga, hindi nga pinapansin si Pepsi Paloma. Tapos yung kapatid na 15 anyos, ano alam nun? Mas may alam pa nga si Coca Nicolas saka yung ibang mga kasamahan niya dyan sa industriya. Kasi noong mga panahon na yon, ang pumunta dun sa ospital, dun sa punerarya ay yung mga kasama niya sa pelikula, sa industriya. Hindi naman yung nanay, hindi naman yung kapatid. Ito mga kababayan, hindi magsasampayan kung guilty.
Sa tagal na yan, dinismiss na kaso, binubuhay pa. Ano ibig sabihin yan? Isa sa pelikula pa? Kahit ako hindi manonood niyan, papanoorin mo, baliktad sa nangyari. Subaybay ako kung sa kaso niyan. Lahat ng periodo ko, meron ako 50 cent lang, isang gawa ng puzzle. Oh, bakit magain siya ng reklamo, apektado agad siya sa pelikula? Hindi pa nga napapanood at nailalabas ang pelikula, ba't magain agad ng reklamo, halatang guilty? Tanga. Choco mucho. O tatanga-tanga ka. Maghahain siya kasi yan pong ginawa ni Daryl Yap na hayagang pagbanggit ng pangalan ni Vic Soto, bawal po yan. Kasi kahit pa sabihin mo sa pelikula bandang huli, hindi guilty. Pero dun sa teaser, para lang kumita si Daryl Yap, para lang mapansin siya, itong si Raulo na pedophilia tuloy. Hindi naman pedophilia, inakusahan lang na pedophilia, na pedophile. Gumawa ng eksena na talagang kontrobersyal. Pero mabanggitin mo yung pangalan, pati yung salitang rape, sa yung pangalan ni Vic Soto. Hindi naman siya nagreklamo dahil isa sa pelikula eh. Tanga rin tong Choco Mucho eh. Kaya siya nagreklamo dahil binanggit yung pangalan niya dun sa teaser. Ikaw ba tanga-tanga kang Choco Mucho? Choco Mucho, ikaw, sabihin mo, kung hindi ka papalag kapag may nagsabi na ikaw ay ni-rape mo si Lola Rosalie. Ayan. Ni-rape mo si Lola Rosalie. Hindi ka ba, kahit sabihin mo, hindi mo ginawa, hindi ka mag-react, tanga ka. Bobo ka kung hindi ka mag-react. Sinisira na yung pangalan mo, hindi ka mag-react. Hindi ang pinag-uusapan dito yung pelikula. Ang pinag-uusapan dito ay pambabastos, paninira ng pangalan. Yan, Choco Mucho. Ang bongols mo. Totoo lang, magsama kayo ni Daria, parehas kayong tanga. Kaya ito, kaya ngayon, ano ngayon? Abangan natin bukas ang paghahain ng reklamo ni Bossing Vic Soto. Diyan po kay Daryl Yap. Tingnan natin yung yabang nitong si Raulong to. Nakala mo, pwede niyang gawin lahat. Bilang isang director, meron kayong sinusunod na na mga protocols o mga batas o etiquette o ethics bilang isang director. 'Di ba? Hindi mo ata alam 'yan eh. Kaya nga hanggang ngayon wala ka pa atang award eh. Gumagawa ka ng pelikula, controversial. Pero hindi ka nagka-award na batong tolongges na to. Hindi pa ata eh. Kaya abangan mo bukas yung reklamo sa'yo. At ito mga kababayan, tingnan natin kung ano sasabihin nitong mayabang na to. Walang respeto. Wala namang ganyang direktor ako nakita eh. Ito lang tong direktor na to na, ewan ko siya, ulo ata. Ngayon lang ako nakita ng direktor na ganyan. Na hindi ewan ko, nag-aral ba to ng film directing? O bigla na lang sumulpot at gumawa ng pelikula. Tapos ngayon yung mga pelikula pa niya, sa totoo lang mga kababayan yung iba nga dyan hindi na-research eh. Yung Made in Malacanang, inamin niya mismo, hindi niya na-research, kulang siya sa research. Tapos nag-research nga. Yung pinag-researchan, wala ring alam. O di pare-pareha silang walang alam. Kaya ito mga kababayan, tingnan natin yung yabang mo, Daryl Yap. Tingnan natin kung saan pupulutin yung kayabangan mo. Alright, so yan lang po mga kababayan na in-update ko lang kayo. Bukas po, January 9, sa Muntinlupa City Regional Trial Court ay maghahain po ng reklamo ang actor TV host na si Vic Soto laban dito kay Daryl Yap. Okay, so tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa ibang mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.